Ito na nga siguro ang isa sa pinakamadaling lutuin na pagkain ng mga Arabo. Mahilig nga yung mga amo nyo, siguradong magugustuhan nila ito. Is lang itong gawin kung meron kayong bechamel na nabibili na sa tindahan. Wala naman, ituturo ko na rin sa inyo kung paano ko ginawa. Gumawa rin pala ako dyan ng white sauce. At una ko nga prepare dito ay itong mga pampalasa. Naglagay lang ako dyan cinnamon powder, garlic powder, cumin powder, asin, at syempre ang paminta. Ito naman gagamitin kong pasta. Kulo na pala ako ng tubig dyan. Nilagyan ko ng asin at mantika. Lagay ko na rin itong pasta at palalambutin natin. Malinis na naglagay lang ako ng olive oil at maraming sibuyas. Nilagyan ko na rin yan ng bawang, parang isang gisahan na lang. At ito naman ang gagamitin ko, ground beef. Sa mga nagtatanong, hindi na talaga yan hinuhugasan kasi ka-preserve na siya dyan. Kung hugasan nyo, wala namang problema. Inisa ko na rin yan dyan sa bawang at sibuyas. Magisa ko na nga, nilagay ko na rin itong pampalasa. So, ulitin ko muli ang aking nilagay. Cinnamon, garlic powder, cumin powder, asin at paminta. Yun ang nilagay ko na pampalasa. At dinagdagan ko pala ito ng tomato paste at ginisa-gisa ko lang ulit hanggang sa mag-combine nga sila. Tapos ilalagay ko na rin itong fresh tomato. Isa ko lang ulit yan hanggang sa maduro. Maglalagay pala ako dito ng tubig. Mga kalahating baso nga ang ilagay natin. Mas maganda kasi dito sa karne natin yung mamasa-masa pa, yung may sabaw-sabaw pa na konti. Niluto ko lang to sa apoy ng mga 10 minutes. Ito na ang kinalabasan niya. At luto na nga itong aking pasta. Tatapon ko na rin yan ang tubig niya at ilalagay ko sa strainer. Gasan ko pala yun ng malamig na tubig para mawala nga yung extra mantika at asin niya. Kung wala nga kayong bechamel na nabibili sa tindahan, tuturuan ko kayo kung paano ko ginawa nitong sa akin. Mas masarap kasi ang homemade kaysa sa nabibili sa tindahan. Naglagay lang ako na 6 kutsara na all-purpose flour, 4 na kutsara na powdered milk, asin at paminta. At nilagyan ko ng tubig na mga 3 cups at hinalo-halo ko nga yan siya ng maayos at nilagay ko na rin itong half na butter. Na-dissolve na nga yung mga powder natin na nilalagay. Okay na to at lagay na natin sa apoy. Lutuin lang natin siya sa apoy ng mga 10 to 15 minutes. Ito ng amo nyo na medyo malapot, okay na tong 3 cups. Pero ayaw kasi ng mga amo ko, gusto nila yung medyo nagtutuboy. So nagdagdag pa ako ng tubig dyan. Luto na nga ito. Macaroni pasta ko na luto na kanina. Naglagay lang ako dyan ng mga half cup na niluto nating bechamel soup. Tapos hinalo-halo ko lang yan sa dyan hanggang sa mag-combine nga itong bechamel soup natin sa ating pasta. Sa baking pan, naglagay lang ako dyan ng mga 5 tablespoon na bechamel soup at kinalat ko lang yan sa ating lanera. Tapos nilagay ko na rin itong pasta na hinaluan natin ng bechamel soup. Tapan-tapanin lang natin yan at dinagdag ko na rin itong mga karne na linuto natin kanina. Pantapanin lang natin yan na makot nga itong ating lanera. Malit lang itong linuto ko kasi 4 lang naman silang kakain. Bali kalahati lang na pasta yung nilagay ko kasi yung kalahati ilalagay natin sa taas. Mutan ko nga na maglagay muna ng cheese bago ilagay itong pasta. Masarap sana kung meron pang cheese sa loob kaso nakalimutan ko, hindi ko na tinuloy. Nang malagay ko nga ang pasta, nilagay ko na rin ang natitirang bechamel soup. Kakalat lang natin yan o i-coat natin ang pasta hanggang sa matabunan nga ito ng ating bechamel soup na ginawa. Tapos ang pinakalas ko na nilagay itong mozzarella cheese. Kinote ko lang nga ang taas nito ng mozzarella cheese kasi masarap ito pag maraming. At binake ko lang yan ng mga 10 minutes hanggang sa mag-brown nga itong taas niya. At luto na itong ating beef pasta with bechamel. Isi-set aside ko lang muna yan kasi mamaya pakakain ng mga amo at hindi pa dumating. Kaming nang may message nga sa akin kung mahirap daw ang tagaluto dito sa Middle East. Noong una nga ako nagluto dito, syempre grabe ang kalat. Pero ngayon na tumagal na ako, okay na rin sa akin. 3 putahing naluluto ko sa araw. Ulam, soup, at syempre salad. Paminsan-minsan na lang ako gumagawa ng soup basta may ulam lang at saka maraming veggies. Dahil nga dyan, ngayong araw na gumawa ako ng white soup or oat soup, share ko na rin sa inyo. Nagisa lang ako dyan ng sibuyas. Lagay ko na rin ang manok. Ginisa-gisa ko muna yan bago ko lagyan ng barat, cumin, asin at paminta. Ginisa ko na lang yan ulit ng maayos hanggang sa maluto nga itong ating manok ng mga golden brown. At tinagdag ko na rin itong patatas at carrots na ginayat-gayat ko ng medyo maliliit. Ginisa ko lang yan dyan ng konti, ng mag-golden brown at dinagdagan ko rin dyan ng tubig. Paglagay ko na nga ng mainit na tubig, pakukuluan ko lang muna ito ng mga 15 minutes. Nang mag 15 minutes na nga, ay ilalagay ko na itong Quaker Oats. Naglagay lang ako dyan ng mga 6 tablespoon at dinagdagan ko yan siya ng asin. Hinalo-halo ko lang nga muna dyan at pakukuluan ko ito ng mga 30 minutes hanggang sa matunaw nga itong ating Quaker Oats. Tapos ng mga 30 minutes na, maglalagay pa ako dyan ng powdered milk. Naglagay lang ako ng 3 tablespoon na powdered milk at nunaw ko lang yan sa water. Normal na tubig lang, okay na yan hanggang sa matunaw lang itong ating powdered milk. At ilalagay ko na rin ito sa ating shorba.
Hinalo-halo ko lang yan dyan ng maayos kasi baka nagtutong na yung baba niya. At dinagdagan ko yan ng fresh parsley. Tapos ipakukuluan ko lang ito ng mga 10 minutes at luto na nga ito. Nang maluto nga ito, ay nilagay ko na rin sa hafida. Ganito lang naman kasimple ang mga pagkain ng mga Arabo. Mas masarap pa nga kung walang masyadong mga barat-barat kasi mas na-appreciate ko talaga yung lasa niya. Yun lang. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and follow my page. Yun lang. Bye!